Guys, sa mga kababayan ko ngayon, no. So, may tatanong ako sa inyo. Nararamdaman nyo ba ang ating gobyerno ngayon? No? Tumingin kayo sa paligid. No? Kung ako tatanungin nyo, no, hindi ko ramdam. No? Sa mga kababayan ko, no, na masyadong bilib dyan sa ating nakaupong administrasyon. Pakiusap ko lang sa inyo, no, idilat nyo yung mata nyo, gumising kayo, no. Kung pwede lang, bawas-bawasan nyo na yung inyong pagbibilib sa kanya. Dahil magtatatlong taon na, no, magtatatlong taon na, ay wala pa rin tayong nakikitang development. No? Wala tayong nakikitang development. Bigyan ko na lang kayo ng halimbawa. Yung programa na gagawing 25 kilos, 25 kilo ang bigas. O di kayo, palagay na lang natin, 30 kilos ang bigas. Hanggang ngayon, hindi pa rin na isa katuparan. No? Kahit mayroon silang programa na may mga may binigay silang tindahan, di ko na lang babanggitin, makakabili ka ng murang bigas doon. Pero hindi lahat, no? Hindi lahat nakabenepisyo dahil hindi lahat ng lugar ay nagkaroon ng ganong klaseng bigasan. Kung nakikita naman natin kahit saan ka mapunta dito sa Pilipinas, marami talagang mga kababayan natin na hirap makabili ng bigas. So, doon lang tayo magbabase. Huwag na tayong bumase sa iba. No? Kaya sa mga kababayan ko, gumising kayo. No? Huwag kayong magpakamartir. No? Di naman kayo tanga. No? Di naman kayo bulag. Di rin naman kayo bingi. Para hindi nyo mapansin yung mga nangyayari ngayon. Kaya kayo, bilib na bilib kayo na nakaupo nating gobyerno, yung ang ipinangako, no? Pinangako talaga yon kasi lumabas sa kanyang bibig. Hindi naman natutupad. At dahil doon, nainganyo kayong iboto siya. Dahil sino ba namang ayaw na magkaroon tayo ng 25 or 30 pesos na kilo ng bigas. Lahat may gusto. Kahit mayaman nga, gusto nila yun kasi mura. Pero kung umaasa kayo na magkatotoo yan, malabo po mangyari yan. 1,000,000% hindi po mangyayari yan na umabot sa ganong presyo ang kilo ng bigas. Unang-una, bigyan ko kayo ng dahilan. Isa lang ay dadahilan ko bakit hindi magkatotoo na umabot sa ganong presyo ng bigas. Unang-una, magkano ba ang 1 litro ng gasolina? O, di ba? Hindi nga bumaba. Kung ang gasolina umabot sa 20 pesos ang per liter, pwedeng magkatotoo yun. Pero kung napapansin mo, ang gasolina, hindi na siya bumaba. No? Naglalaro na siya sa 55,
pinakamura, ganun. Kaya may mga nakikita pa akong iba na gusto pa nilang i-extend. Mag-isip-isip naman kayo. No? Mag-isip-isip naman kayo. No? Kaya ganon yun, guys. Kaya mag-isip kayo. Kung dapat pa bang siya yung magiging gobyerno natin next election, or naghanap kayo ng iba. Kung ako ang tatanungin nyo, wag na. Hanap na lang tayo ng iba. Hanap na lang tayo ng iba. Kasi ganun din eh. Kung hindi nga nagagawa, wala nga. Pansin nyo, wala talagang proyekto ang ating gobyerno ngayon. Sa totoo lang, sa Maynila, wala kang makikitang mga proyekto. Wala. As in, wala talaga. Wala talaga. Nakatutok ako lagi sa social media, nakikinig ako sa mga bali-balita. Wala akong naririnig or nakikitang mayroong proyekto. No, wala. As in, wala talaga. Kaya ikaw, kung believe ka dyan sa ano na yan, bawas-bawasan mo na. No? Ngayon, ang isipin natin, sino yung ipapalit natin sa kanya? Ako tatanungin nyo, wala ba akong nakikita? Wala akong nakikita or wala akong napili na pwedeng ipalit, pwedeng ilagay dyan sa ating gobyerno. Wala talaga. Kung si Sara naman, masaktan na kayo sa mga supporters ni Sara, hindi talaga yan uupo na mangulo sa ating gobyerno. Since yun ang katotohanan dyan. Even magkaroon pa tayo ng isang babae na presidente pero hindi si Sara. Pero kung matatakbo yan si Sara Duterte, ibubuto ko yan. Ibubuto ko yan. Kung tatakbo yan. Kasi wala naman ako nakikitang hindi magandang ginagawa si Sara. Wala akong nakikita. Yung issue sa kanya ngayon, kumbinsido ako, hindi naman totoo yun. No? Paninira lang yun ng ibang mga politiko na galit sa kanila. Pero yun nga, si Sara, hindi talaga yan, wala sa bukabularyo na bilong siya or bibigyan siya ng pagkakataon na mamuno sa ating bansa. So sa mga loyalist ko, no, so mag-isip-isip kayo, guys. Gumising kayo. Imulat nyo ang inyong mga mata at tumingin kayo sa inyong paligid. Kung dapat pa bang ipagpatuloy nyo yung pagiging yung tatay, walang problema doon. Magaling yon. Pero itong anak, wala. Hindi mo mararamdaman ang gobyerno natin ngayon.